Good morning, mga kapatid ko sa pananampalataya dito sa bansang Bahrain at sa mga nakikinig po ng live stream natin ngayong araw na ito. Magandang umaga din po sa lahat at patuloy lang po tayong makinig o tumutok sa gawain ng Panginoon sa umagang ito through online po. Kaya salamat po sa bawat sad. Alam ko po, kumusta na po ba ang lahat? Alam ko po nga tayo ay nasa mabuti at nasa pag-iingat ng Panginoon. Kaya trust lang po sa Panginoon. At ngayon po ang mensahe po ng Panginoon ay ito magbibigay sa atin ng kalakasan at patuloy na ating i-apply sa ating buhay ang mga salita niya. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we praise you and we glorify your name. Dear Lord, as I brought your word today to this church, I pray that we would cherish your word to us. Please help us to hear your word and obey it. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong mensahe sa umagang ito ay may pamagat na no weapon forms against you shall prosper. At ito po ay sa Tagalog ay walang sandatang binuo laban sa iyo or sa atin lahat na magtatagumpay. Ito po ay makikita natin sa Book of Isaiah chapter 54 verse 17. Ang sabi po dito, no weapon formed against me shall prosper is a promise, in every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. At napakaliwanag po. Ang mensahe pong yun ay nagmula sa ating Panginoon, declaring that while opposition may arise, it will not succeed. Pinahayag po dito na kahit may mga tutol, ay hindi rin po magtatagumpay dahil nga ang Panginoon ang nangako na siya, naiingatan tayo. May apat na puntos po tayong pag-uusapan upang ma-prove na ang pag-iingat ng Panginoon sa atin ay hindi mababali o yung pangako niya. Ito po ang ating panghahawakan sa kabila nga po ng tayo ay dumaranas ng ganitong sa sitwasyong ito dito sa bansang Bahrain at saan man lugar. At wala man kayo sa Middle East, pero tayo po ay nakakaranas ng mga trials at ito po ay ating panghawakan. Pointers number 1, assurance of divine protection or kasiguruhan ng banal na protection. The Bible offers strong assurance of divine protection, promising that God acts as a shield, refuge, and shepherd who watches over believers' lives, steps, and souls. Key verses include Psalm chapter 91 verse 11. He will command his angels concerning you. And Psalm 121 verse 7 to 8. The Lord shall preserve you from all evil. And Isaiah chapter 41 verse 10, I will strengthen you. I will surely help you. Napaka-buti. Ganun po yung pangako sa atin ng Panginoon na tayo iingatan niya. Siya nag-utos sa mga anghel na tayo ingatan. Kaya alisin po natin yung ating pagkabahala, alisin natin yung pagkabagabag, yung nervyos, lahat po itigawa ng kadiliman. Ang nais ng Panginoon sa atin ay tayo po ay yung salita niya ay ating panghawakan. Imagine, sabi niya ito sa awit ng 11, inutusan niya ang mga anghel tungkol sa pag-ingat sa bawat isa sa atin. At doon sa isa pang aklat sa awit, ay iingatan ka ng Panginoon mula sa lahat ng kasamaan. At ito nga pong nangyayaring kaguluhan dito sa ating lugar, ay ito po ay gawa ng kadiliman, hindi ito gawa ng Panginoon. Dahil ng Diyos ng Panginoon, tayo po ay prosper, tayo po ay ingatan, nasa mabuti. At subalit, ang sabi nga po niya sa buhay natin ay
tayo po makakaranas ng mga pagsubok ng katulad nito. Kaya po ito po ay nagsisilbing kalakasan sa atin, kaya tayo po lahat ay maging panatag at magpakatatag. At it's time to, kung tayo nga po ay nagkukulang or nagiging easy lang tayo sa ating buhay, ay it's time po na tayo ay manumbalik. It's time to seek Him para po yung kanyang mga salita ay ating mai-apply sa ating buhay. Promising that accusation and attacks against believer will fail as they are defended by God. Nangako po na ang akusasyon at pag-atake laban sa mga mananampalataya ay mabigo dahil sa pinoprotektahan tayo ng ating Diyos. Napakaliwanag po ng kanyang salita. At dito po ay may illustration tayo. Assurance of divine protection means God promises to shield and safeguard from harm. It's like having an ultimate bodyguard. In the Bible verses like Isaiah chapter 54 verse 17, which is ito po yung ating text, and Psalm chapter 91 verse 4, remind us that God's protection is like a shield around us. Letter A, from all kinds of wickedness of man. Yan po, yung tayo po ay may tatlong bagay na poprotektahan tayo. Ang sabi nyo sa letter nga letter A ay mula sa lahat ng uri ng kasamaan ng tao. Tayo po ay poprotektahan ng Panginoon. Letter B, mula sa mga digmaan, likas na sakuna, aksidente, tayo po lahat ay poprotektahan ng Panginoon. And letter C, mula sa sakit, pakikibaga, sa pananalapi at iba pa. Lahat po ay covered ito ng proteksyon ng ating Panginoon. Kaya, be calm po. Tayo po ay manangan sa kanyang salita. Mag-double time tayo sa pagbabasa ng kanyang mga salita dahil ang salita niya, He is a God. Ito po ang sinabi niya sa John 1:1 na ang salita ng Panginoon po ay siya ang Diyos. Siya po ang Panginoong Jesus. Kaya wala na tayong ibang hahanapin pa kundi ang Panginoon lang. Let's continue na mag-dwell tayo sa kanyang presence. Lalo na po ngayon. Dahil hindi po natin maiiwasan na dumating yung mga ganitong mga pagkakataon sa buhay natin. Hindi po lahat ay tayo ay bed of roses. Tayo po lahat ay may mga, itong part na ito ay pinatatatag tayo ng Panginoon na kung saan tayo ay nakaranas ng mga ganitong pagsubok. Meaning while your weapons, anger, jealousy, lies, etc. may be formed, they are prevented from prospering or achieving their intended destruction. It doesn't mean we'll never face challenges, but God's with us, protecting us. Amen. Glory to God po. At purihin po ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. The verse means that as a child of God, you're protected from harm and no plans against you will succeed. God's got your back. Weapons will form but not prosper. That the verse does not say weapons will not made. It's promise they will not succeed or prosper in destroying the believer, succeed or prosper in destroying the believer. At napakaliwanag po. Purihin po ang Panginoon na kahit anong sandata man yan, nagawa ng kadiliman yan po ay hindi makakapenetrate sa mga anak ng Diyos, sa atin pong lahat. Kaya, be strong po at laging panghawakan ang salita ng Panginoon. Pointers number 2. The heritage of servant of the Lord. Ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon. Meron po tayong heritage or pamana sa atin. Regarding the heritage of the servants of the Lord, is which promises divine protection and vindication. No weapons that is formed against this shall prosper, and every tongue that shall rise against the judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord. Hallelujah. Tungkol daw po sa pamana sa mga lingkod ng Panginoon sa Isaiah na nangako ng banal na protection at pagpapawalang sala, walang sandatang ginawa laban sa iyo,
ang magtatagumpay at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ito ay pamana sa mga lingkod ng Panginoon. Tayo po ay protected talaga tayo ng Panginoon dahil this is the promise of God. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay may Panginoon na nag-iingat sa atin. Kaya patuloy ko pong ini-encourage kung tayo man nga po ay nagkukulang or tayo ay hindi na nakaka-attend sa gawain ng Panginoon. At ini-encourage ko pong continue to search His presence at patuloy na at hanapin natin yung kanyang katwiran. This protection is not just a passing promise, but the heritage of inheritance of those who serve the Lord. Yung daw pong proteksyong ito ay hindi lamang sa isang panandaliang pangako, kundi ang mayana or pamana sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ito pong pangako ng Panginoon ito na sa atin. Defense against accusation. God promised to silence or condemn tongues that rise in judgment, offering vindication and justification to His people. Pagtatanggol laban sa akusasyon. Nandun po yung pagtatanggol lagi sa atin ng Panginoon. Kaya po, tayo ay lagi magdepende sa Panginoon. Huwag po natin gawin na ngayon lang tayo isisik natin, ngayon lang tayo magbababad sa presensya niya dahil nga sa nangyayari sa kapaligiran natin. Huwag po, kahit wala itong pangyayaring ito, kahit anong mga pagsubok yan, lagi po tayong dumepende sa Kanya. Atin pong i-apply yung pangako niya na tayo iingatan niya. Hindi daw po ito pansamantalang pag-iingat lang, kundi ito po ay habang tayo ay nadito sa mundong ito na naglilingkod sa Panginoon, ay tayo po iingatan niya. Kaya glory to God po. Pointers number 3. Righteousness from God. Katuwiran mula sa Diyos. The ultimate security is not based on human effort, but on the righteousness that comes directly from God. Ang tunay na seguridad daw po ay hindi nakabatay lang sa pagsisikap ng tao, kundi sa katuwiran na nagmumula mismo sa Diyos. Still, sa Diyos pa rin po tayo lumapit. Hindi po ito magagawa ng kaibigan natin or kung sino man na narito sa mundo na isang tao para tayo proteksyonan. No. God lang po ang magpo-proteksyon sa kanya at napakaliwanag ng promises niya. May isang illustration po dito. God vindication is from the declares the Lord is ours as His servant. It's like God's declare us not guilty and gives us His own righteousness. We stand justified before Him with all the rights and protection that comes with being His servant. Ang pagpagpatunay daw po ng ating Diyos sa ating lahat, sabi ng Panginoon, ito po siya na mismo nagsabi, ay sa atin bilang Kanyang mga lingkod. Huwag natin sabihin na, ay hindi sila lang, yung mga elders, yung mga servant, yung mga ginagamit. No. Once na tayo ay tumanggap sa Panginoon, we are part of the servant of God. Tandaan po natin yan. Kaya huwag mong set aside yung sarili mo. Lagi mong kasama, kaya nga family tayo ng Diyos. Tayo po lahat. Once na tinanggap ang Panginoong Jesus, isang family tayo. Lahat magsaserve tayo. Minsan lang merong nahuhuli at minauuna. Kaya nga po, yung talent or yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon, ay gamitin mo. Kaya ngayon, kung ikaw ay patulog-tulog pa lang, at ayaw mong gamit yung talent mo or yung gift sa iyo na binigay ng Panginoon, it's time to move. It's time to start na magpagamit ka sa Panginoon. Kaya huwag mo sabihin ngayon lang dahil may gera. No. Every moment of our lives, gamitin natin yan dahil ito yung binigay sa atin ng Panginoon. The heritage is not earned, but merit, but is gifted by God, providing secure standing despite attack. Ang pamana daw kung ito ay hindi makakamit sa mamagitan ng merito,
kundi kaloob ng Diyos na nagbibigay ng matibay na katayuan sa kabila ng mga pag-atake. At nasa huling points na po tayo para yung na-prove natin o napatunayan natin na tayo nga po ay nasa sa pag-iingat ng Panginoon. Kaya hindi po tayo maa-atake ng gawa ng kadiliman. Ang point test number po ay active trust. Sa Psalm 56, chapter 56, verse 3, demonstrate choosing confidence in God even when facing fear. Kapag tayo natatakot, ang sabi dito, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Napakaliwanag po ng sinabi ni King David. It's encouraged believer to stand firm during physical and spiritual attacks, knowing that God is their defender. Hinihikayat po tayo na tayo mga mananampalataya na tumayo ng matatag sa panahon ng mga physical at spiritual na pag-atake. Katulad ng nangyayari ngayon. Ang sabi ng Panginoon, stand firm. Magpakatatag tayo. Ito, dahil alam ng Diyos ang kanyang na tayo ay pagtatanggol niya. Siya po yung ating tagapagtanggol. Illustration, active trust in the context of Isaiah chapter 54 verse 17 means trusting God's promises of protection. No weapons formed against you shall prosper. Sa atin lahat to. Nakatulad nga po ng ating ito yung title. In your daily life, it's not just believing the word, but living like they're true. Ito po ang sinabi dito. Sa iyo daw sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang ito basta paniniwala sa mga salita, kundi pamumuhay na parang na totoo. Application pa, i-apply natin yung kanyang salita. Huwag po natin gawin na pag narinig din sa kabilang tenga, labas sa kabila. Huwag pong ganun. Put in our hearts. Ilagay natin sa ating puso yung mga naririnig nating mga salita ng Panginoon. At i-apply sa pamumuhay. Sa ganun, tayo handa. Dumating man yung mga pagsubok na ganito, pagkakataong ganito, we're strong. Hindi tayo takot. Dahil alam natin na tayo ay nasa sa pag-iingat ng Panginoon. Like if you're facing a tough situation, katulad ngayon, you trust God's protection and stand firm instead of worrying. Di ba? Ay bakit ka nga magwo-worry? Ay nasa iyong Panginoon. Ay pag nagwo-worry ka, wala sa iyong Panginoon. Simple lang, di ba? Bagamat mahirap i-apply, but binalalakas tayo. Holy Spirit is with us. Hindi tayo solo. Ang Panginoon ay kasama natin. Ang Holy Spirit ay siya nga yung ating nagpo-protect sa atin. Siya yung protector natin. Lalo na sa sitwasyong ito. Trust in the Lord. Always trust in the Lord. Huwag na tayo mag-alinlangan doon. Kung tayo mahina pa sa pananampalataya, continue to seek. Lord, help me. Continue to talk to Him. And pray. Yan po ang nais ng Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya. Kung wala kang oras, makinig ka lagi ng salita ng Panginoon sa TV man o sa radyo o sa... Yung tayo palalakasin. Sa ating gawain tuwing marami po. Bible study, prayer meeting. Di ba? Yan ang, kaya nga may mga gawain ganyan dahil tayo lahat ay nais ng Panginoon na tumatag. Lumakas sa pananampalataya. Dahil sa pagdating ng pagsubok na ganito, ay hindi tayo windang, hindi tayo natataranta. Pastor, madali lang sabihin, pero pag nasa action, yun nga, kaya nga, sigatin na dyan eh. Yun nga yung mapupulot nating lesson doon. Na kapag tayo naka-tune in lagi sa Kanya, edi tayo matatag. Pero pag wala ka naririnig ng prayer meeting, hindi ka man na nagbabasa ng ano, ayari ka, windang ka talaga. Ganon ang Panginoon. Mahal na mahal tayo niya. Kaya yung Kanyang pagpupursigin tayo ay encourage
ng mga leader or mga elder or mga pastors na makinig lagi, mag-pray lagi, umattend. Yun po yun ang result. Yun yung yun yung essence doon. Kaya ay kung nga ba sarili ko lang o sarili ng mga kapatiran, mga elder ang ay intindihin, bahala kayo. Pero hindi. We are one. We are children of God. We are family. Universal family tayo. Basta nananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay one family. Universal family tayo. Kaya po, huwag nating hayaan lang na lumipas ang oras sa buhay natin. Wala naman tayong pinagkakaabalahan at abalang-abala tayo sa pagpe-Facebook, sa pag... Ako po'y ganun, pero i-divide natin. Wala naman
Panginoon, and we pray na tayo po lahat ay pinalalakas lalo ng Panginoon ng ating Diyos na buhay. Ang ating Diyos ay buhay, hindi patay. He is a living God. Kaya itong pangako niya ay hindi magbabago. God never changes. Kaya purihin po ang Panginoon sa oras ito, and we believe na tayo pong lahat ay pinalakas, pinatatag, at pinagpala ng kanyang mga salita. Kaya maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah, Panginoon, napakabuti mo sa umagang ito dahil, Lord, sa kabila nga po ng aming mga takot, but Lord, your promise is endures forever. Your love is endures forever. Hindi kayo nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, ang mga pangako mong ito na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pabayaan, at anuman nga pong mga gawa ng kadiliman ay hindi kami mahaharm o hindi kami nasasaktan at hindi kami magagapi dahil, Lord, this is your promise. Lord, marami pong salamat sa mga nakinig, aming mga kapatid, na tunay nga po kayo ang mataas sa buhay ng bawat sa aming Panginoon, sa buhay ng bawat isa, mga anak nyo na naglilingkod. At hayaan mo nga po ang aming pananampalataya patuloy pa mag-level up at kayo lang ang makita at mahayag sa buhay namin. Use us mightily for your glory at maging living vessel kami sa mga taong nakakasalamuhan namin. Kaya Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.